Ayan, isang mapagpalang araw po mga kasaka. Update tayo. So, ongoing na yung paglalagay natin ng railing. So, pagkatapos ng railing, kakabit muna pala natin tong L-foot dito. So, pagkakabit natin yan, malamang panel ang kasunod. So, nandito tayo sa tuktok ng bubungan na yan dyan. Dito natin kakabit. So ayan mga kasaka, update ko kayo mga kasaka kapag ano na yung ating okay na, kapag lagay na tayo ng panel. So sa ngayon kailangan muna namin ay maikabit yung railing sa mga L-foot tayo, no? Okay, update ko kayo mga kasaka kasi ang hirap magkuha ng dito camera, medyo mataas. Ayun na. Ayun mga kasaka, inabot pa tayo ng ulan. So, kailangan na natin bumaba pero nakapagkabit na tayo ng isang railing. Ayun mga kasaka, iaangat na natin itong panel sa taas. Ayan, bali 6 to. So 550 each, 550 watts each. So akit tayo sa taas. Medyo mahirap. Ayan. Ang ating railing fixed very well. Talagang pag matibayan niya, kahit lambitin niya, hindi na masisira. At isang kamay lang tayo mga kasaka. Bago namin ilatag yung panel mga kasaka, itong mga bolt na to, lagyan namin yan ng sealant. Pinalagyan ko na. Ayan, para sigurado. Ayan mga kasaka, 550 watts solar panel ay already installed sa roof. So meron pang 5. Ayan mga kasaka, dalawa na yun ikabit natin. So 6 yan in series connection. So dito naman mga kasaka ay ayun, kakabit gamit ang hagdan. Ayan, kabit muna kami. Saka 3 kakabit na lang ng mid clamp. So 3 na yung ating nailagay. Dito na lang another 3. Ayan. So ayan, salamat sa Diyos sa pag-iingat niya. Update ulit mamaya. Ayan, almost done mga kasaka. Halos na accommodate yung roof ng kapatid nyo. So ito ay 4 meter by 3.8 meter. 4 meter by 3.8 meter ang lapad niyan. Same ang pacing niyan. So makita nyo yan, no? Ang laki. So ayan, accommodate ang kanyang bubong. Ayan, no? So ayan. Ayan, merong 3 dito and then another 3 dito, in total of 3,300 PV array o total wattage 3.3 kilowatts. Ayan mga kasaka, ilagay na din namin yung isa at para kami makababa na. So time check, ang oras ngayon ay mag-alas 10 na. Okay. Ayan mga kasaka, ang solarista sa bubong nagsasunbathing. Wala nang time na punta pa ng beach para mag-sunbathing. Ang solarista sa bubong na lamang nagsasunbathing. Ayan, last na ito mga kasaka. Last na namin i-connect. Bali
3,300 watts power o 3.3 kilowatts. PV array, total capacity of photovoltaic panel. Ayan. Isang bitig lang, oh. Okay. Kailangan muna natin tanggalin ng ating safety harness. Pwede mo yun, sorry. Pabigyan naman din yung safety. Paliig na. Oh boy, wala safety. Ako na. Gawa naman tayo ng safety device na dito sa breaker. So ay ating imamounting na rin dito yung mga wire. So itong isang to ay SPD ng DC. So surge protection device para sa mga charge current tulad ng mataas na current na ng galing sa kidlat. Ayan, ito po yung magpo-protect ng surge protection device. Ganoon din naman dito sa AC surge protection device. So ipo-protect nyo rin sa mga surge. Kaya ito makikita nyo may ground. Ganoon din dito, may ground din yan. At ito naman ay DC MCB o circuit breaker DC, dalawa yan. So ito abang na lang itong isang to para sa upgrade kung gusto pa mag-upgrade. At ito naman ay AC MCB na breaker. So ayan, i-connectahan ko na lang yan ng mga wire. So ayan, nagkaroon tayo dito ng jumper. So pakita ko na lang sa inyo kasi isang kamay lang yung hirap ng video pag natapos ko na, no? Ay mga kasaka, na connect na natin lahat. So i-mix na lang natin itong wire. Pero bago yan, ipapower up muna natin. Tingnan natin at i-check natin kung mga tama yung ating connection. So ayun, ito titignan natin kung may dadalo ditong amperahe, kung may maririnig tayo. Play na. Zero, normal, harvest 200, 1.4. Ayun o, 1.4 o. No, tignan nyo kung ano, 1.9 ang harvest ngayon o. 90 na lang, oh. O, 0 na lang yan. Ayun, Zero zero na, oh. O, yan. Tataas to, pagka nag-load ka, buksan mo TV, tataas to. O, 953 na lang eh. Wala rin puti. 953 mga solar, mga kasaka. Ayan. Ay, sorry. Bali, pinower up pa lang mga kasaka. Ayan. So, kung ano lang yung iniloload niya, yun lang yung hina-harvest ng solar. Kaya, dahil may nilagay tayong limiter ito. So, ayan, dahil dito sa city sensor na to, kaya nililimit niya kung ano lang yung, ayan, 1.1 o, nag-1.1, kasi nagbukas na ng TV. Ayun o, yung malaking TV. So, ano-ano ba yung napapa-under ng sinet up nating solar, mga kasaka? So, yun po ay 3,300 ang solar array. So ang napapanood niya, napapa-andar niya, electric fan, dalawa. Ayan, pasensya na, makalat pa kasi magagawa nga kami dito. Electric fan, dalawa yan. Tapos mga ilaw,
tibing 42 inches, and refrigerator. Open niya refrigerator. Makalat pa dito mga kasaka kasi under pa ng ano, pinower up lang natin. So ayan, fridge. Ang freezer buhay. So may aircon pa sa taas na 1 point something plus 1.5. Papakita natin mamaya, akit tayo, tapos papakita ko yung panel. Ayan Kulang po, ayan siguro tumigil ang under ng ano nito, compressor ng ref, ng aircon. 800 na lang yung kanyang na-harvest. Pero kayang-kaya pa yan. Kung meron pang rice cooker, kaya niya pa yan kasi nasa 3,000 yung ating isipin nyo, nakita nyo kanina. Pag pinatay natin to, mag-harvest yun ng kukuha siya sa Meralco ng 800. Tingnan nyo, papatayin natin ang solar. Pag pinatay natin ang solar, zero doon sa may metro ng Meralco. Pag pinatay natin yon, pag pinatay natin to, ayan, magkakain doon ng 800, pupunta tayo doon sa metro. Ayan 900 1,000. Umandar ang compressor, ayan, 1,000, 1,139. Yan yung na-harvest ng solar. Ayan, sorry, hindi makita hindi na ilaw. Yan, 1,200. So pag yan ay pinatay natin ang solar, kakain niya kay Meralco. Patayin po natin ito. Ito yung breaker po ng solar panel. Titingnan ngayon natin sa zero harvest. Titingnan ngayon natin sa metro kung dadagdag. One point 1.2. No, yun, 1.1 mga kasaka. Ayan Sana nakikita nyo. Hindi ko makikita Ayan, 1.1. 1.11. Nasa 1,100. Ano yan? 129, ganun something. So, ating ipapower up ulit ang ating solar panel. Ayan, zero. Wala siya na-harvest. Tapos, i-indicate na wala siyang harvest. Power up ulit natin. Ayan, waiting yan ng mga 10. Bilang ng 14 seconds, checking, and then titingnan natin mga kasaka. Ayan, checking pa lang siya. So, ganyan kaganda po ang Solax 5 kilowatt. Ayan, normal operation. Ayun, umarvest na ng 100, 870, 859, ayan, 800. Time check, anong oras na yun? 915, 922. So ayan mga kasaka. So ipipix ko na yan. 244 ngayon. Ipipix ko na to, lilinisin ko na yung mga wiring na yan, kakabit ko yung mga box. At ayan, para talagang ayan 959 free energy mga kasaka. Thank you sa haring araw. Ayan. Okay, mamaya ulit at i-update ko kayo, papakita ko sa inyo yung panel. Magkakabit pa kami ng grounding lug at saka ng grounding para sa ating solar, para in case mag-activate po yung ating surge protection device. Okay, so kung nagustuhan nyo po ang ating video, ay pakinggan naman po kami ng thumbs up o palike naman po, para pa-share na rin po, para doon sa ating mga kasaka, ka-solar na gusto magpa-install ng solar sa amin. Contact lang po kami sa amin at bibigyan po natin kayo ng magandang deal. So ayan, gusto nyo tumipid sa kuryente, mag-solar na kayo. Ayan mga kasaka. So ayan, final touch tayo mga kasaka. So ginagawa natin dito ay nagkabit tayo ng grounding cable o grounding lug para sa mga railing. Ayan, kung makikita nyo to, solid copper wire yan. Napaka-importante na kapag
install tayo ng solar na meron tayo nito. So ito ay para sa surge protection. So kapag nakidlatan, may ingatan yung ating mga panel, may ingatan din yung ating aparato sa baba ng mga solar material na naandun nakakabit. So ito yung magpo-protect. So sa kidlat, sa mga high voltage na marireceive ay ito ang magpo-protection. So grounding to. So ito ay intact in ground, nasa 2.4 meter po ang lalim ng grounding rod na nakalagay nito. So i-install natin to every time na magkakaroon tayo ng installation sa ng solar panel. So napaka-importante nito mga kasaka, grounding cable sa railing nakakabit. Ayan. So last touch natin to dito sa ating project. So tayo ay tapos na dito at ito nga tayo ay pauwi na. Balik na tayo sa pagsasaka mga kasaka. Okay? Ayan. And ayun din, kasabay na nga paglalagay natin ng grounding cable ay naglalagay na rin ng mga sealant sa bubong. Ayan. Para iwas tulo na rin kasi nagalaw yan sa ating paglakad-lakad dito. Ayan. Imagine mga kasaka, yun yung tao nasa 5'8 to 5'9 ang height. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang panel natin. Ang liit lang nitong tingnan pag nasa baba. Pakita ko yung video mga kasaka yan sa kasunod nito. Parang liit lang tingnan pero napakalapad nito. Kumbaga sa papag 3 tao kasya dito sa isang panel. Ay mga kasaka, so nakababa na tayo. Ayan, bali dito na natin inilagay yung ating duktong ng ating grounding wire. Ayan, grounding lug. So ito naman UV treated ang solar cable na to, kaya no worry dyan. Tapos ito naman dahil nga grounding cable lang to, at ito naman ay THHN, ito ay ano rin, UV treated din to. Ayan, okay din yan. So ayan number 8 na solid copper wire ang nilagay nating grounding cable. Ayan, go solar, go energy. Ayun po ang araw, alas 4. Ayan, maharvest na ito mga kasaka kahit alas 4, 300 watts. So ilang electric fan pa yon at kaya pa rin makaluto ng rice cooker. Ayan mga kasaka, pagkain dito na yung ating grounding cable. So ilalagay na lang yan dyan para magkaroon na ng grounding ang ating system. So ito yung nanggaling sa grounding rod sa labas. Ayan. At yung SPD ay naka parallel yan dyan sa ating grounding bar. Ayan. Ayun, mga grounding board. Okay. So ikakabit ko na yan, splice ko lang yan dyan at atin na yung ikakabit. Okay. Ayan mga kasaka, talaga pwede na natin iwan, maging yung kanyang export control ay function na rin. So hindi na mangangamba si client na ngayon. Time check, ano oras na? Alas 5 na. Time check alas 5 daw. 200, 300, ayan, ito na yung kinakain sa grade kasi bukas ang aircon. So ito, tapos nakaka-harvest pa rin siya kahit alas 5 na ng hapon, mababa na araw. Ayan, 188. Ayan, 193. Ay? Makita yan 191. Alas 5 na yan mga kasaka, mababa na ang araw, pero ayan, ayan na yung harvest. Okay.
breaker natin. AC breaker. Tapos AC SPD. AC breaker. Itong dalawa. Ito. Tapos to ay DC SPD. Yan. At main panel nila. Yan. Working. So, ayan na. Pwede na natin itong iwan. At hayaan na natin ang araw magbayad ng kanilang bill ng kuryente. Okay? So, sa nais magtanong, mag-iwan lang po kayo ng comment sa baba. At pag-usapan po natin ang mga katanungan nyo. So, yun. Hanggang dito na lang ating video sa ating solar setup. Keep safe po. God bless mga kasama.